bahay. Nandito kami sa studio. Studio. Lang po. Alright. Try mo nga magsalita, Sir Sunny. Check ko lang po yung audio settings ko. Ang input ko ay sige pa nga, Sir Sunny. Wala, di gumagana ng AirPods. Wait lang po. Yan, try mo nga. Yun. Sige, try mo pa. Sige. Ayaw, ba't ayaw sa akin? Hello? Mic check. Hindi compatible tong update ng iOS. Sige, anyway, alisin ko muna yung AirPods. Sige, magandang gabi po sa ating lahat. Ating umpisa ng ating session sa gabing ito sa pananalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kami po ay mag-aaral muli ng mga topic, mga lessons para po sa ikauunlad ng ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Tulungan mo ang aming tagapagturo sa gabing ito. Bigyan mo po siya ng kakaibang karunungan upang maibahagi po niya ang mga talento na natanggap po niya mula po sa inyo at malaya po naming may apply din sa aming mga churches. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na maintindihan lahat ng aming mga pag-aaralan sa gabing ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang madadakila sa aming pag-aaral sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng magandang reception sa aming mga internet, Panginoon, upang wala pong aberya sa aming pag-aaral. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay darako sa pakikinig ng mga topic patungkol sa guitar. Okay? Guitar lesson at threefold role of a guitar player. Alright. Pero syempre, bago po tayo dumirekta sa ating pag-aaral ay nais ko munang ipakilala ang ating tagapagturo sa gabing ito. Ay, saglit lang po.
Okay. Yan. So, ang ating tagapagturo ay si Sir Sunny Dakanay. Siya po ang kanilang music director sa kanilang church, sa Blessed House of Worship. Isa po siya sa mga naging estudyante ko ilang taon nang nakalilipas at katunghayan ko how God blessed him with the talent. Kasi noong mga unang-unang sessions namin, talagang nag-uumpisa po siya. Wala siyang idea kung ano ang chord progression, mga chord. Pero ngayon, blinet siya ni Lord dahil sa kanyang desire. Mas magaling na siya ngayon. Kaya sa kanya na ako nagpapaturo. Nabaliktad na, ano po? Dahil sa kanyang desire na mapaunlad pa ang kanyang talento, kaya naman grinat ng Panginoon, walang tigil, walang humpay sa kanyang pag-iensayo at in-apply lahat ng mga natutunan. At isa lamang patunay na kapag tayo ay mayroong desire sa paglago or pag-improve ng mga talento, igagrant yan ng Panginoon. Basta magpatuloy tayo, samahan natin ng panalangin. At siya na rin po ang isa sa mga mentor ng mga gitarista sa lahat ng kanilang churches, sa organization nila. Ayun. So, hindi ko na patatagalin. Pwede kayong mag-interview. Pwede nyo siyang tanungin about kung anything na gusto nyo tanungin sa kanya mamaya. You may now prepare your notebook. Kung mayroon kayong mga gitara dyan, pwede nyo siyang sabayan sa kanyang pagtuturo. So, let's give a virtual clap to Sir Sunny Boy Dakanay. And thank you so much, Pastor Ben. Naririnig po ako. Thumbs up na lang po. How about yung gitara? Grounded. Wala. Static. Sa kabli ata. Sa kabli mo. Rinig po yung gitara mo. Wala. Sa'yo na yun. Narinig nyo pa yung gitara mga kapatid? Grounded. Sige. Rinig po yung gitara mo. Thumbs up. Rinig po. Yun po. Ako po pala si Brother Shari Bakanay. Isa po ako licensed teacher. Kasi po po kung nag-aaral na counseling sa master's. So, kung pasok po sa education, hindi po talaga ako professional musician. But I am a musician by heart. Sabi natin sa Jeron, isa po ako sa mga estudyante ko. Estudyante ko ni Pastor John. So, nag-umpisa po ako matuto ng guitar. Medyo nag-improve naman sa awa ng Panginoon sa lahat sa mga So, huwag na po natin yung patapagalin at simulan natin. So, nakikita niyo po sa screen, ang ating pong tatalakay ngayong gabing ito ay threefold rule of a guitar rule. Threefold rule of a guitar player. So, meron po tayong, ang objectives po natin ngayong gabi. So, by the end of this lesson, to apply basic approaches to effective playing in the band and so, to give basic ideas for approaching guitar parts in order to contribute to the band's creativity. So, I will try my best mga kapatid na
hindi maging inspirational yung discussion natin, pero more on technical since something po natin ay similar. So, leave ko na po yan sa mga master natin, sa yung mga inspiration. So, ngayon, pipilitin ko maging technical na yung naging ito since ito yung sa natin. So, na focus siyempre sa akin. So, bilang isang gitarista, meron po tayo dalawang main goal. Dalawang main goal ng pagiging gitarista. So, yung una po is to play good. Lahat naman siguro ng musician. Yan sa mga goal. So, pangalawa is to sound out to play good. And number two is to sound good. So, let's, papaano po ba, ano po ba yung step, Brother Sam, para, ano po tayo, to play good? Ano po ba yung mga dapat natin kailanganin? Ilan pa po ako sa ito. So, to play good, siyempre dapat, mga kapatid, alam po natin yung ating ginagawa. Dapat maibiya tayo kung ano yung pinagagawa. Ang naririnig ko po ako naman. Bakit po yung problem? Hello po, okay po ba yung audio natin? Pa-heart react po kung okay yung audio. Oh, mahina. Sige, ilapit mo lang po. Wait lang po, we'll fix that mic po. Check. Hey, sound check. 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 Okay na po. Sa audio na po natin. Yun. Okay. How about yung guitar po? Okay. Okay na po siya. Hindi po basag. Grounded. Ayan. Ayun. Thank you po. From Brother Joel. Thank you po sa feedback. Okay. So, let's continue. Ayan. Yan po yung disadvantage ng online. Pero anyway, let's continue mga kapatid. So, to play good mga kapatid, sabi ko nga, dapat alam po natin yung ginagawa po natin. So, to play good, dapat meron po tayong alam sa music theory. In general, kahit anong instrument yung hawak mo, need mo talaga ng music theory. So, ang music theory is important because it helps you understand, create, and communicate music more effectively. So, ang music mga kapatid, or pag-aaral ng instrument, or yan, pag-aaral ng music,
para kang nag-aaral din ng panibagong lingwahe. Ayan. So, to communicate with other musician or to interpret music, kailangan po natin mag-aral ng theory. So, wag panay playing. Okay? Nakakatulong ang music theory, mga kapatid. Isa po yung tools. Okay? So, wag po nating i-skip na pag-aralan po yan. And number 2 is techniques. So, guitar techniques are important because they shape how well you play, how you sound, and how freely you can express music. So, another term ng technique, kung bakit tayo gumagamit ng technique, ay another way po niyan is, pag may nahihirapan kang isang bagay, dyan pumapasok yung tinatawag na technique. Ayan, tools din po yan, mga kapatid. So, later on, pag-aaralan po natin yung mga must-know techniques when it comes sa gitara. Ayan, overview lang. Ayan, mga kapatid. And then, pangatlo, ear training. Ito yung medyo nahihirapan ako nung umpisa. Ayan, ear training. So, dapat din nating hasain yung tenga natin. So, ear training is important because it develops your ability to hear, understand, and respond to music accurately. Okay? So, kung ikaw ay chef, ang isa sa mga pinaka-important na organ mo is yung panglasa. So, tayo namang mga musician, tenga. Okay? Kasi yan po yung music. Okay. So, pang-apat, mga kapatid, is learning songs para usay po tayong tumugtog. Okay, it builds musical vocabulary. Yan. So, every song teaches you new chords and chord progression, rhythms and grooves, melodies and phrasing. So, bakit huli yung learning songs? Diyan na po natin kasi ina-apply yung theory, techniques, lahat-lahat na. Kaya, yan. So, habang nag-uumpisa po tayo sa pagtugtog, mga kapatid, I suggest or I highly recommend na matuto tayo ng mas maraming kanta. Kasi alam nyo po, kung kilala nyo po isa sa mga pinakasikat na gitarista, ay si Jimi Hendrix, blues player. According po sa biography niya, hindi naman siya talaga masyadong maalam sa theory. Pero, ang ginamit niya, mga kapatid, hinasa niya yung tenga niya, nag-aral siya ng maraming kanta. Okay? Merong ang theory sa education, learning by doing, sabi nga po nila. Okay, so yan po. So let's maging detalyado po tayo dito sa bagay na to. Unahin po natin yung music theory. Ito pahapyaw lang, mga kapatid. So when it comes sa music theory, sa gitara, mga kapatid, ang unang itinuro po sa amin ay yung pagmamaster po ng guitar fretboard po natin. Okay. So master the fretboard. It lets you play anywhere on the neck. When you know the fretboard, you're not trapped in one position or shape, or you can move smoothly up and down the neck and play the same idea in different position. Choose the best sounding register for a song. Ayan. So, according sa istorya ng isang sobrang sikat na gitarista po, si Steve Vai. Mag-thumbs up nga po kayo kung kilala po nyo siya. Ayan. So, according sa kanya, ang isa sa mga naging teacher niya po is si Joe Satriani. Yan, actually si Joe Satriani po, isa din siya sa teacher ni Kirk Hammett, kung familiar po kayo sa banda na Metallica. Ayan, siya po yung gitarista doon. At ang teacher po nilang dalawa, Steve Vai and Kirk Hammett, is si Joe Satriani. So, ang storya po ni Steve Vai, ang unang pinagawa sa kanya ni Sir Joe Satriani ay pinamemorize niya lahat ng notes sa
guitar, sa guitar fretboard po natin. So sabi ko nga po kanina, ang music ay parang pag-aaral ng language. Diba, nung bago ka pumasok sa school, siguro marami sa atin na tinuruan munang kantahin yung alphabet song. Tama po? Ayan, alphabet song. So tayo namang mga gitarista, alam ko, ang music ay natural sa ating katawan, pero ang pagpiplay ng instrument ay hindi. Sino pong naniniwala doon? Kaya kailangan po natin yon. Ayan. So, bakit yung explanation kasi niya mga kapatid, so sinasabi ko nga, dapat alamin natin yung guitar fretboard para natin yung alphabet. Okay, para makapag alam natin yung babagay na notes kasi babagay na mga notes kapag nilapatan ka ng isang chord progression. At sabi pa dito, okay, when you know the fretboard, you're not trapped in one position or shape. May mga ano po kasi mga kapatid, kapag nanonood ka sa tutorial ng YouTube, okay, ang neck po kasi ng gitara mga kapatid ay yung mga notes po dito, pag medyo kalat, sabihin ko ng kalat, parang ganun. Unlike sa keyboard, yung isang register, mahahanap mo lang sa isang position. Okay, let's say for instance yung C na note, pwede dito. Okay, pwede dito. Pwede dito. Ayan. Ayan. Parehong register yun. Pero, ayan. Ayan. Parehong register yun, pero magkaiba sila ng position. So, kailangan mong alamin yon. Ano ba yung, ang advantage ng mga kapatid ay para matignan mo din kung ano yung mas komportableng position ng kamay mo. Okay? Ayan. Ano yung mas ergonomic o yung mas magandang lapatan na registered dito sa gitara. So, yan po yung pinaka-komportable. Okay? Ayan po, kapatid. So, dapat, ayan, must know. Guitar, yung alphabet po natin. Ayan, guitar fretboard. So, mga kapatid, nakikita nyo po yung guitar fretboard na yan. Yung arrangement ng notes ay base sa tuning ng gitara. Okay? So, ang standard tuning kasi ng guitar ay EA or every Eddie 8 Dynamite Goodbye Eddie. Pabaliktad po yan kasi. Yan po yung sinabi sa akin nung tinuturuan ako. So, yung tuning ng gitara, pabaliktad. Kaya kapag nagbabasa kayo ng tabs, mga kapatid, yung pinakamababang string, okay, yung very bottom, nasa taas ng gitara. Ayan. So, Eddie 8 Dynamite Goodbye Eddie. So, ganyan po yung arrangement niya. Ayan. Alphabetically arranged po yan, pero depende po sa tuning. Napakaraming tuning po ng gitara, mga kapatid. Kaya kapag nabago yung tuning ng gitara, mababago din, syempre, yung arrangement ng notes. For example, kapag nag-drop D. Ayan. Drop D, ibig sabihin, kunwari itong note, yung string na to, babaan mo siya ng whole step. Ayan, drop D na yon. At marami pang iba. Okay? Merong dadgad na tuning. DAD. GAD. Okay? So, maiiba po yung so hindi siya fix yung guitar fret, yung arrangement, hindi po yan as is. Base po, yan po yung standard tuning, mga kapatid, na ginagamit natin, universal. Pero, maraming gitarista na minsan nagda-drop tune. Okay? Or iniibahan yung tuning ng gitara. So, maiibahan din yung arrangement ng notes. Gets po natin? Ayan. So, ganyan po. Yan po yung una, mga kapatid. Master the guitar fretboard. Ayan. It's a must. Dapat hindi po natin yan ini-skip.
Okay, so next slide po tayo, Pastor. Okay, isa pa mga kapatid na kailangan po nating pag-aralan ay ayan, dapat very familiar po kayo dito. Key signatures and scale. So, ang key signature, sabi dito, is a notation symbol written at the beginning of a piece of music that tells you which note are sharpened or flattened throughout the song. For example, key signature of G major, one sharp, which is the F sharp. Yan. They are written symbol, not note sequence. So, yan po yung pinagkaiba ng key signature sa scale. Ang key signature, mga kapatid, ay yung notes po doon ay depende sa composition ng song. May mga song kasi na key of G pero ang start C, D. Okay? Yan. Nag-uumpisa siya sa 4 ng chord, hindi sa mismong tonic. Ang ibang tawag diyan, mga kapatid, ay modes. Okay, pero later on, wag muna yan. Sa basic muna tayo. Modes yung tawag doon. Okay, so ang scale kasi, mga kapatid, ay sunod-sunod na arrangement ng notes. So yan po. They suggest the key center, ayan, tonic of the music. A scale, so yung tonic po, mga kapatid, parang siya yung pinakabahay na anong tawag dito, na note. Ang music kasi, mga kapatid, sabi ng mga composer, pag nagko-compose sila ng kanta, meron po silang tinatawag na tension and release. Okay, ayan, tension and release, yan po. Kaya minsan may mga yan po yung composition na kapag yan, tension and release. Kapag tonic, parang it feels like home, parang kunwari yung progression na sa key of C, for example. Ayan. So gamit tayo ng 2-5-1 progression. D minor, G, C. So yung C, parang tunog, parang nakarating na sa vibe, parang gano'n. Yan yung po yung tonic. Ayan. Key center. Ayan. So, nung nag-uumpisa po akong nagigitara, yun po yung isa sa mga pinag-focusan ko. Ayan, pag-aaral ng kaliskis. Scale. Ayan, scale. Pero yung mga basic lang. Actually, sobrang dami po ng scale, mga kapatid. Ayan. So, dito po, C major scale. So, ang formula po natin dyan, whole step, half step, whole step, whole step. So, paano po yan? So, ganito po siya, mga kapatid. So, ang whole step, kapag, basta pwedeng paki-focus. So, ayan, whole step, half step, whole step, whole step. So, for example, ayan, paano nakuha yung note na C, D, E, F, G, A, B, C sa gitara? So, ayan, first of all, okay, paano siya i-apply yung whole step, half step, whole step, whole step. Pag whole step, mga kapatid, sa guitar, okay, lalagpas ka ng isang fret. Pag half step naman, yung katabi mismo ng note na yon, half step. Wala kang lalagpasan. For example, para malocate mo yung, so dapat, yan, first of all, dapat alam natin yung notes ng gitara natin. So for example, hanapin mo muna yung C po dyan, mga kapatid. Ayan, yung C na note. Ayan. C na note sa guitar, kahit saang position. Okay? Or for example, dito sa 3rd fret, A string. So ano yung una po dyan? Whole step. Lagpasan mo to. Ayan. Makukuha mo yung D. Whole step ulit. Makukuha mo yung E na note. Then half step, F. Then whole step ulit, G. Then, okay, whole step ulit. Meron kang A, whole step,
B, and then yung octave natin C. Ayan, isang string lang yan. Pero ang kagandahan mga kapatid sa gitara ay, ang gitara po kasi symmetrical. Parang bumabase siya sa shapes. For example, ayan. Applicable to sa lahat ng kahit anong key yung hanapin mo. So for example, punta tayo dito sa pattern na to. Nakikita ba or hindi? Yan. So, alisin muna natin yung background natin. Okay. So, kita mo ba? Yan. So, kapag C, okay. So, yung pinakita ko kanina mga kapatid, ay isang string lang yon. Pero dapat alamin mo din kung saan yung mga note na yon sa ibang string. So sabi ko nga, ang kagandahan ng gitara mga kapatid, symmetrical siya. So bumabase siya sa shape. For example, itong shape na to. And C, D, E. Ayan. C, D, E. Fifth fret, lagpas ka ng isa, lagpas ka ulit ng isa. C, D, E. So, itong shape na to, uulitin mo siya ng 2 beses. So, ayan. C, D, E. Okay. So, ulitin mo lang yon. Baba ka lang ng string. Sa D string. Ayan. So, tapos na yan. So, next, ano yung last note natin? A. Hanapin mo yung kasunod na note dun sa scale. So, A, ang kasunod niya, B. So, dito siya. So, ang pattern niyan, yung pointing finger natin, or tama ba? Tapos ring, tapos pinky. So, ito, mauulit ulit ito ng 2 beses. Yan. 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 Sorry. Ayan. Okay. B, C, D. Okay, and then, ito. Hindi pala ito mauulit, sorry. Dito pala tayo mag-uulit sa baba. B, C, D, then E. Okay. E, F, G, then A, B. Okay. Ganun po. I-memorize nyo lang po yung ganong shape, then applicable siya sa lahat na ng, ayan, i-move mo lang kung anong key. Yun po yun. So, ayan. So, sa formula ng minor naman, sundan nyo lang po yun mga kapatid. At, ayan, ang minor scale ganito po siya. Ayan. Pag major, tunog masaya. Yun yung lagi yung tandaan. Yung do, re, mi, yan. Pag minor naman, yan, tunog malungkot siya. Malungkot. Okay. So, sundan nyo lamang yung formula na naka-flash sa screen po ninyo. Yun po yun. Kasi kung itatalakayin po natin ito ng mas malalim, kulang po yung 2 or 1 oras po natin dito. Ayan. So, next na po tayo. Ayan. So, very important yung mag-aral ng key 6. Dapat yung mga ganitong terminology, alam po natin, mga kapatid. Yan. So, tandaan po natin, kapag tinatawag na key, yung arrangement ng notes ay depende sa composition. Pero kapag scale, mga kapatid, ay, ayan, sunod-sunod po yan. C, D, F, G, A, B, C. Yun po yung scale. Next po tayo. Ayan, next slide po tayo. So, chord. Ayan. So, a chord is a group of 3 or more notes. Actually, pwedeng 2. Yung tinatawag nilang dyad. Okay, 3 or more notes played at the same time. Actually, 2 or more dapat ito. Kasi meron tayong tinatawag na power chord. Okay.
Yan. So, ang power chord ay binubuo lamang siya ng dalawang notes, which is the tonic and fifth. Okay? So, yun po yung tinatawag na power chord. Meron din yung tinatawag na triad. Base nga sa kanyang tawag, three. Triad, tatlo. So, 3 notes. Okay, for example, yung mga minor and major chords. Kapag major chords, mga kapatid, binubuo siya ng root, major third, and then fifth. Okay, so kung hindi nyo pa alam to mga kapatid, ayan, ang pinapahapyawan ko lang kasi para di tayo magtagal. So, pwede tayo maging in-depth po dito. Ayan. So, root, third, and fifth. So, mga kapatid, focus tayo sa third. Kasi, ang chord mga kapatid, sa third, parang yan yung puso ng chord. Minsan, dyan depende kung major siya or minor. Okay? Yung third. Kasi kapag yung third, flinat mo, inusog mo ng half step, kapatid, magiging minor siya. Okay? Yan, magiging minor. Okay. So, may i-share lang ako mga kapatid. So actually, sobrang daming chord. Ang chord, ang napansin ko sa tawag ng chord, pag kunwari, G major 7 or G 6-9, parang ganon. Tignan mo lang or pakinggan mo lang yung tawag dun sa chord, ituturo niya kung ano yung mga notes na pipindutin mo. Okay? Ayan. So for example, pero ayun nga sabi ko, dapat alamin natin yung theory behind that. So meron lang po akong share when it comes sa pag-approach ng chord. Okay. Ang napapansin natin kapag tumutugtog tayo ng mga Hillsong na mga kanta. Okay. Sir, pwedeng yung sa i-focus natin sa gitara. Okay. Sige, may ide-demo lang ako sa pag-play ng chords. So, alam po natin na kapag magkaiba po yung pag-play sa band at magkaiba yung pag-play kapag sarili mo lang. Okay. Since kabilang tayo sa praise and worship team, kailangan natin makibagay. Okay? Ayan. So, dun sa chord, so siguro kung nanonood kayo ng mga tutorial ng mga kanta, kunwari Hillsong, Planet Shaker, napapansin nyo yung anong tawag dito, yung chord shape nila, hindi siya ganito. Hindi siya ganito. Hindi siya yung tinatawag nilang cowboy chords. Bakit hindi ganon? Minsan nakikita natin si Nigel Hendroff, gitarista ng Hillsong, ganito yung chord shape niya. So kung beginner ka, parang, ano yun? Parang hindi naman siya hindi, anong chord shape yan? Diyan napapasok yung theory. Dapat maalam ka. So, ang explanation nun mga kapatid, bakit kunwari yung chord na na-research mo dun sa guitar, anong tawag dun? Ayan, dun sa guitar charts. Nalimutan ko lang kung ano nang tawag dun. Dun sa website, kung yung mga guitar chords na tinitig. E. So, di ba dapat ang shape ng E? Bakit dun sa tutorial, yung E nyo dito? Anong explanation nun? Ang explanation, mga kapatid, sabi ko nga kanina, magkaiba yung pagpiplay sa band at pagpiplay ng solo. So, ang explanation nun ay hindi ka babangga dapat sa frequency ng ibang instrument. Okay. Ito, hindi na naman siya rule. ang ano ka lang mga kapatid, mas gaganda pa. Okay? Para hindi kayo magbangga ng frequency ng bass. Okay? Kasi kapag sa lower register mo siya play, medyo magbabanggaan kayo ng frequency ng bass player. Kaya ang ginagawa, hindi lang siya
papapansin na magaling ka maggitara, hindi lang po yun. Meron siyang ibang rason, yung nga sa frequency. Yan. So, karamihan ng mga gitarista kapag nasa banda sila, gumagamit sila ng triad. Okay? Pansinin niyo, 3 note lang. Ayan. Ayan. Minsan pa nga. Ayan. Ayan. Okay. Ang explanation yan mga kapatid, kasi sa banda, marami kayo, lalo kapag dalawa sa Hillsong, di ba? Minsan 2, 3, 5 yung gitarista nila. So, kapag nasa banda po kayo mga kapatid, magulo kapag yung 5 yon, iisa lang ginagawa tapos yung strumming pattern nila hindi sila nagkakasundo. Parang ganito yung strumming pattern ko, ganito yung strumming pattern niya. Parang hindi siya dapat yung mga kapatid naka-orchestrate din. Okay? Naka-orchestrate din siya para hindi siya magulong pakinggan. So minsan, ang ginagawa ng gitarista, hindi siya nagka-cowboy chords na or bar chords. Hinahayaan na niya na yung sa lower frequency or root note sometimes, binibigay niya na dapat sa bass player yon. Kasi ang trabaho ng bass player is para kunin yung mga lower register. So ang gitara kasi, ang frequency niya nabubuhay siya sa mids. Okay? Ayan. So, minsan, ang ginagawa ng mga gitarista, tamad yan mag-chord kung minsan, nagbabawas sila. For example, kunwari yung kantang For All You've Done, ang intro ata nun is E. Minsan, nakita ko may E, kunwari, for example lang. E, tapos A. Minsan, ang approach ko doon mga kapatid, di na ako nagaganito kung 2 kaming gitarista sa banda. Minsan, nasa higher register ako. So, ang ginagawa ko na lang, ayan, hindi na ako lumilipat. Kung titignan nyo yung kamay ko mga kapatid, di siya gaanong gumagalaw na kada change ng chord is lumilipat siya. Meron lang akong binabagong isang note. Kasi kapag nasa banda ka mga kapatid, you consider yourself na para kayong mga puzzle pieces. Okay? Sabi nga nila, yung pag may gumagawa na ng part na yon, wag mo nang gawin. Okay? Try mong anong tawag doon? Try mong parang puzzle pieces, parang mag-fit. Parang gawin mong parang ina-accompany mo or parang nagko-complement kayo sa bawat isa. Hindi para sarili mong kabanda, nagpapasikatan kayo, parang mas magulo po yan. So, ganun po yun. So, dapat pag 5 or 3 kayong gitarista, dun sa pag-play po ng chords, dapat naka-orchestrate din po siya para hindi kayo magulo pakinggan. Ayun po. So, you can use triads. Kasi kung napapansin nyo mga kapatid, pag nasa context kayo ng banda, pag yung gamit yung chords ay panay mga bar chords, nagiging muddy yung tunog. Unlike kapag nagbabawas ka ng note, okay? Mas nagiging clear, mas lumilitaw ka sa mix. Okay? Kunwari, yung mga ganong chord. Minsan, ang ginagawa ko mga kapatid, kapag may alam ka na sa theory, alam mo yung mga note na babagay dun sa chord na tinutugtog nyo. Ayan. So, kunwari, yung isang gitarista, nagka-cowboy chord siya. Ang ganun. So ako, papaubaya ko na yun sa kanya. Di na ako gagaya sa kanya. Ang gagawin ko na lang mga kapatid, magka-come up ako sa approach na ang gagawin ko na lang chord fragments. Ano yung chord fragments? Ano bang ibig sabihin ng fragment? Parang pira-piraso lang. Okay? Ayan, pira-piraso lang. Kunwari kung D, pwede akong magbawas lang ng note. Pwedeng 2.
mag-power chord na lang ako. Tapos, pag mag-GG siya, ayan, ilipat ko lang. Ayan. Ayan, power chord lang. Pag napansin nyo, kapag konti lang when it comes sa guitar, pag nasa context ka ng banda, pag mas konti yung string na ginagamit mo, mas lilitaw yung tunog mo. Ganun po yan. Kasi, meron nang sumasakop ng ibang kaya dapat alam mong umupo dun sa mix. Okay? So, alam mo kung saan ka, parang sa analogy, alam mo kung saan ka uupo. Alam mo kung saan ka lulugar. Okay? Hindi lang alam mo yung shape, yung chord. Dapat, sabi ko nga, pag nasa context ka ng banda, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo kung saan ka pupesto. So, for example, sa pag-approach ng chord mga kapatid, minsan, sabi ko nga, since apat lang yung daliring na gagamit natin sa pagpi-play ng guitar, minsan may mga tinatawag tayong chord extensions na sometimes nangangailangan siya ng 5 nota, yung chord, 5, 4 notes. For example, yung G major 7. So, yung G major 7, ang note niyan, G, B, D, tapos F sharp. Ang minsan, nagiging approach ko doon, since may pagkatamad ako, or mas gusto kong umupo sa mix, hindi naman sa tamad, Okay. Ang ginagawa ko na lang, ano ba yung chord or note na nasa scale or depende sa key dun sa chord na yon na pwede kong or notes na pwedeng yun lang yung gamitin ko, mababawasan yung trabaho ko. For example, G major 7, ang pwede mong gawin dyan, pwedeng diba? 4. Ang approach ko dyan mga kapatid, pag mga major 7, kunwari G major 7, ang ginagawa kong chord, nagtatriad ako ng B minor. Bakit? Bakit G? G yung chord nung nasa church pero B minor yung ginagawa mo. Bakit? Diyan na-a-apply yung pagkaalam mo sa theory. So, yung G major 7 kasi, tsaka B minor, may yung tatlong chord, yung tatlong note na bumubuo ng B minor ay nandun sa G major 7. Yan, yun yung mga approach ko minsan. Kaya, kunwari yung isang gitarista, ganito na yung chord niya, G major 7. Ang ginagawa ko na lang, bilang lead guitarist, para hindi kami magbungguan, nagbabawas ako ng note. Ayan. Triad. Ganun po. O kaya dito. Ayan. So, para yung ibang instrument, mga kapatid, mas maririnig, hindi magiging muddy yung tunog po ninyo. Ayun. So, kunwari, chord extension, let's say for instance, G6 add 9, yung mga ganong chord, yung mga pang-advance. So, bilang ikaw na gitarista, ayan, ano ba yung, minsan, ang ginagawa, pwede mong i-harmonize siya ng E minor. E minor 7. Ayan. Bakit E minor 7? Pag G6 add 9 yung nasa chart. Kasi, yung E minor 7, meron kang E, G, B, D. Okay? Pero tapos, yung G6 add 9 naman, ayan, nagsishare sila ng magkaparehong note. Ayan. Yung root lang yung pinagkaiba nila. So, sometimes, ang ginagawa ko sa chord, hindi ko na, pag mga extended chord na, hindi ko na play yung root note or yung tonic. Ang ginagawa ko na lang, yung mga importante na lang na note na magtutunog G6 add 9, G major 7, or diminish. Para nang sa ganun, yung tunog ng ibang instrument ay mag-fit pa. Hindi magiging muddy. Ayan. Ganun po yon. So, ganun po yung approach. So, iba yung discipline when it comes
sa pagpi-play ng solo, iba din sa band, pag nasa banda ka talaga. Okay, so yun po, yung sa chord. Ayan, hopefully kahit pa paano may natututunan po tayo. Okay po. Ayan. So mamaya, mag-i-entertain po ako ng mga questions po ninyo at susubukan ko pong sagutin. Okay. So, next tayo. Ayan. So, dapat alam din natin yung tinatawag na Nashville number system. Sino dito yung mga nanonood na mga black musicians, yung mga gospel player? Okay, napapanood po natin. Minsan may doon sa yung mga music director nagbibideo po sila. Napapakinggan ko 115. Parang ano yung mga number na to? Bakit niya sinasabi tong mga number na to? Para saan tong mga to? So, yung mga sinasabi ng mga music director na yun na mga numbers is related siya sa chord ng chord sa key or yan chords related to a key. So, ang Nashville number system is a way of writing and understanding music using numbers instead of chord names based on the key of the song. It's widely used by the studio musicians, worship teams and bands because it makes music easy to transpose. Ayan. Transpose and communicate. Sometimes, ang ginagawa ng mga music director sa chord, sa pag magsusulat sila ng chord chart, sometimes hindi na yung C major 7, hindi nyo na makikita yun sometimes. May mga music director na magsusulat ng chord progression na number na lang. Bakit number na lang? Kasi, easy yan kapag, kunwari yung singer, yung key na pinagkuhanan nyo ay masyadong mababa. Ayan. Alam mo kung anong number. So, makikita nyo dun dyan sa PowerPoint po natin, yung 1, di ba, nakasulat siya ng malaki. Naka-capital letter po siya. Then yung 2 na Roman numeral, maliit. 3, maliit. 4, malaki. Naka-capital letter. 5 is malaki ulit. 6 is maliit. And then 7 is maliit tapos meron siyang bilog, parang degree. Ang tawag po dyan sa bilog na yan ay diminish. That is a diminished sign. Okay, so ang ginagawa para mas madaling mag-transpose, number na lang. So maririnig nyo yung mga black musicians, yung kasi yung mga napapanood ko, pero may mga Pinoy naman na gumagamit niyan. Okay? 554 sabi niya. So 554. Ayan. So yung 554 na yan depende sa key. Kunwari doon sa C major, C major na key. So yung 554 kunwari yun yung sinigaw ng music director niyo. Kunwari nag-i-improvise kayo. Or ayan. So dito sa key of C, so yung 5 na yan is sa G major, G na chord. And then yung 4 is F major. By the way, yung mga maliliit na number, na Roman numeral, it symbolizes minor chords. So pag maliit na letter yan, Roman numeral, minor ang ibig sabihin niya. Okay. So pag malaki yung number, yung Roman numeral na number, major. Okay? So yun po, Nashville number system. So kapag balang araw pag nag-abroad kayo, nag-church kayo sa isang kunwari sa isang church, kahit hindi naman black church or mga gospel musicians doon. So minsan kasi tayong mga Pentecostal or yung mga kasali sa praise and worship team, minsan nag-i-improvise tayo or nagkakaroon tayo ng background music. So itong si music director sometimes may biglaan na arrangement. Okay, kunwari 251, ganon. So ano yung mga chord na yon? Dapat alam mo na yon. Alam mo yung mga chord na yon. Bagsak tayo ng 554.
Sa key ng C major. So, GGF. Dapat alam niyo yung mga ganitong terminologies para mas madali tayo makipag-communicate sa mga kapwa nating musician. Kahit di Pilipino, kahit other the country, magagamit natin to. Okay? So, next pa tayo. And that is the Nashville number system. Okay, circle of fifth. So, sino na po yung familiar dyan? And circle of fifth. Pwede po ba kayo mag-thumbs up? Ayan, or mag-heart? Or kung sino na po yung nakakarinig niyan. Ayan, may nag-heart. Ayan. So, naririnig nyo na po yan. So, ang circle of fifth is a visual and practical tool in music that shows the relationship between keys, key signature, and chord. It's essential for understanding harmony, transposing songs, and composing. Okay. So, meron tayong charts dito na, ayan. Meron akong chart na nilagay. Ayun, no? Circle of fifth. So, papaano po yan? Ano bang application yan? Papaano ba natin magagamit yan sa music? Kunwari, dun sa C. Sabi nga po dun sa definition niya, ginagamit po ito ng mga composers para malaman yung mga chord na magmamatch sa kanilang composition. Okay. So, kunwari yung C, for example. Pag dun sa right niya, okay, o kahit saan kayo mag-start na note, pag nasa right side siya, that is yung fifth ng note na yon. Kunwari yung C, ano ba yung nasa right side niya? G. Okay? Yun yung fifth niya. And then, pag magle-left ka naman dun sa note na yon, kunwari yung C, ano ba yung nasa left side niya? F. That's the 4 chord. Okay? And then sa C naman, sa baba niya, yun yung A minor. That is the relative minor of C. O kahit pag titignan niyo yung mga baba ng mga chord na yan na nakasulat ng malalaki, yung baba niyan na sa inner circle, yan po yung tinatawag na related minor po nila. So yung C, ang related minor niya ay A minor. G is E minor. D, B minor. A, F sharp minor, and so on. So may nakikita din po kayo dyang mga note na bakit dalawa? Diba dapat isa lang? Okay, ang tawag po dyan mga kapatid ay enharmonic. So, ang enharmonic, in layman's term, parang, ano siya, paano ba? Iisang mukha pero magkaiba yung pangalan. Parang kambal. Kunwari may kakambal ako. Okay? Dalawa kami. Si D, kunwari, si D flat tsaka si C flat. Iisa yung mukha namin. So, kapag nasa tiklado ka ng piano, iisa lang yung note na yan, pero iba yung tawag. Ganyan po yung tinatawag na enharmonic. Okay, bakit dinoble pa? Bakit D flat? Bakit may C sharp pa? Kasi pag nagno-notate tayo mga kapatid, pag nagno-notate tayo ng, kunwari sa composition, or nagtra-transcribe tayo ng yung mga notes, ito, natutunan ko to kay Pastor Jeron. Hindi dapat maulit yung letter na yon. Okay? Hindi dapat maulit. Let's say for example, sa scale tayo ng A. Ano ba yung scale ng A? Ano yung mga notes na kabilang doon? So, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, then A ulit, which is the octave. Bakit yung C sharp, bakit hindi na lang ginawang D flat? Ano po daw kasi yun? Dapat ganun po daw. Although, pag tinipa mo naman yun sa gitara o sa instrument, ganun pa rin. Sa notation lang. Nagkaiba sa pagkakasulat lang. So, that is what we called enharmonic. So, meron nagturo sa akin yung isa sa mga gamit ng circle of fifth. Ay magagamit nyo po ito kapag
isa sa mga practical na gamit niya is kapag gumagawa kayo ng passing chord. Ayan. So, kunwari, paki-focus ulit sa akin. Sorry. Ayan. Kunwari, yung... Kunwari, C. Punta tayo sa, kunwari, C. No, na chord. Then, yung next chord mo is, ano na tawag to? A minor. Ngayon, ang isa sa mga practical na or isa sa mga gamit ng circle of fifth ay kapag gumagawa ka ng passing chord. So, ang isa sa mga magandang i-passing chord doon, so, ang susunod na chord ay A minor. Ano yung fifth ng A minor o yung A na note? So, magbase ka doon sa circle of fifth. E or E minor. E. So, C, A minor. So, kapag since passing chord lang siya, sometimes ang passing chord, naglalas lang siya ng iisang beat. Kasi pass lang eh. Okay? Parang ano ba? Yung analogy dito niya is, parang may nakita kang tao sa isang lugar na hindi mo inaasahang makita doon. Parang gano'n. Parang napadaang ka lang. Kausap lang ako pero hindi siya yung sadyahan mo doon. Sa story, mas gumaganda siya. Parang unexpected, parang may plot twist. Parang something like that. Hindi siya boring. So, kunwari, C. Before ka pumunta ng A minor, pwede kang mag-passing chord ng E. E major, kunwari. Then, susunod. F. F, diba? Ano yung pwedeng passing chord niyan? Yan. Ano yung, kunwari F. Susunod dun ay G. Sige nga, mag-comment nga kayo ano yung pwede nating i-passing chord doon. Yung between F to G. Ano yung pwedeng note na yon na pwede nating ilagay. Sige nga po. Base sa circle of fifth. F. May nagsagot ng F sharp. Okay. Pwede din. Pwedeng passing chord yan, brother. Pwede siya. Okay. And, sabi dito F sharp, hindi ko sasabihing mali yan. Actually, sa music wala namang rule. Okay? So, pwede siya. So, yung F sharp na yan, pwedeng mong maging passing chord na diminish. So, F, pwede siya. Pero, pag base sa circle of fifth, pwede nating ilagay ang D minor or D major. So, isa yan sa mga application, mga kapatid, ng circle of fifth. So, yan, napapansin nyo na kung gaano kahalaga ang music theory. Okay, hindi siya set of rule, pero it expands creativity. Pag ikaw ay artist, ayan, magagamit yun, mga kapatid. So, siguro hindi na tayo deep dive sa sa circle of fifth. Next slide na pa tayo, mga kapatid. Ayan, that is circle of fifth. Ayan. So, ito medyo pahapyawan lang natin ito para hindi tayo magtagal. Ayoko kasi nang nagtatagal eh. Okay, sight reading in music. So, sight reading in music is the ability to read and perform a piece of music first sight without having practiced it before. So, it's like reading aloud in music. You interpret the notes, rhythm, dynamics, and other symbols in real time. So, ayan. So, isa ba yung though, ang pagsa-sight read ng music ay hindi naman siya basihan, mga kapatid, ng pagiging isang mahusay na musician. Pero advantage yan kapag marunong ka. O, kunwari, mas maraming gig na maibibigay sa'yo kung isa kang session player.
Yan. So, dapat matutunan po natin yan. Kasi ang advantage ng marunong magbasa ng note ay, ayan, latagang ka lang, ayan, kahit hindi mo pa naririnig yung kanta, matutugtog mo na siya. No need, hindi mo na siya kailangang pakinggan. Kasi, yung mga, yan, kunwari sa treble clef, sa G clef. May dalawa kasing klase ng clef eh. May G clef, which is tinatawag din na treble clef. Meron din F clef na tinatawag ding bass clef. Okay? So, ayan, naka-indicate kapag marunong ka kasing magbasa ng note, naka-indicate na dyan kung ano yung time signature, key, rhythm, or note values, gaano magtatagal yung note. Ayan. So, napakalaking advantage niyan, mga kapatid. So, yun po, yung sight reading in music. Sige, hindi na tayo deep dive dyan kasi alam kong ituturo ni Pastor Jeron yan. Balang araw sa inyo. Ayan. So, next po tayo, mga kapatid. So, ear training. Actually, mga kapatid, isa ito sa pinaka-frustration ko nung up until now naman. Nung nag-aaral pa ako sa music o sa paggigitar. Ear training, isa yan sa mga kahinaan ko. Practicing ear training is like exercising your musical ears so you can recognize notes, chords, intervals, and rhythms just by listening. So, I suggest, mga kapatid, kung ikaw ay isang beginner, intermediate player, or let's say, yan, yung mga ganong level. Pag nag-uumpisa ka pa lang, I suggest na imbes na bumasi ka sa chord charts sa internet, why not siprahin mo? Okay? So, ang ginagawa ko pag parang ear training ko na rin, so sabi dito, chords. So, dapat marirecognize mo kung anong chord yun. Pag medyo masaya yung chord, major. Pag malungkot, minor. Pag medyo heaven yung dating niya, add 9, parang ganon. Ganon ko siya ini-interpret. Pag medyo may pagka R&B, may may major 7 to. So, pag may pagka blues yung kanta, medyo parang nire-relate ko siya sa taste eh. Pag medyo may pagka-asim yung chord, parang siya, parang 7 ito. Parang may tension kasi siya kapag may mga 7, mga dominant 7. Ganun ko siya ini-interpret, mga kapatid. So, I suggest kapag nasa beginner or intermediate level tayo, before ka pumunta sa internet at i-search yung chord, pakinggan mo muna. Okay? Yan, pakinggan mo muna. So, yun, ear training, napaka-importante yan. So, next tayo. May isang oras na ba tayo? Wala pa po Meron na. Sige. Medyo dadalian ko na lang to, mga kapatid. So, must know guitar techniques. So, meron tayong strumming. Mamaya, i-demo ko po yan sa inyo. So, siguro, no need na na natin yung strumming. I-demo natin. Kasi, pag intermediate or to advance, alam na natin yan. Okay. Alternate picking. So, ang alternate picking, mga kapatid, ay simply yung movement ng kamay natin. Down, up sa picking. Mamaya i-aano po natin yan. I-demo natin. So, hammer on. Yan. Pull off, legato, slide, bending, top harmonics, and then pinch harmonics. Sige. I-demo sa mga, siguro kung may beginner po dito, sige, i-demo po natin. So, strumming. Rinig po ba yung gitara ko, mga kapatid? Ayan. Ayan, rinig naman. So, ang strumming kasi, ang gitara, parang both rhythm and lead instrument ang guitar. Mga kapatid. So, ang gitara, kaya merong tinatawag na strumming. It is parang for rhythm siya. Okay? Ayan. So, yun po yung strumming. So,
Nakikita po ba? Ayan, paki-focus nga po pa sa Ayan. So, isunod naman, ayan, sa alternate picking, mayroon po akong ituturo ng konti sa inyo. So, ganun po yung strumming. Ayan, no need na mag deep dive tayo doon kasi alam nyo na po yun. Okay? So, ang next naman mga kapatid ay yung tinatawag na alternate picking. So, ang alternate picking ay parang mini version siya ng strumming. Parang parang maliit na version siya. 'Di ba? Ang strumming kasi wide yung angle ng pag-strum mo dito sa wrist. Ang alternate picking naman, 'di ba? Ang alternate picking mga kapatid ay yung kung saang angle ako ayan, down, up. Yung motion ng wrist natin, down, up, down, up. That's alternate picking. So, ang maraming tutorial sa YouTube na kung paano gawa ng alternate picking, pero ayan. Ang alternate picking, ang ginagawa ko personally, parang slice yung pick. Saan angle? Naka-angle siya ng konti. Ayan, hindi siya straight, hindi siya padapa. Parang ini-slice mo yung string. Ayan. Para yung motion doon, kasi kapag nakadapa siyang ganyan, kunwari ito yung pick. Ito yung string, ito yung pick. So kapag yung pick nakadapa lang siya na ganyan pag nag-alternate picking ka or single note. So, yung pick merong hindi siya smooth, pak, medyo may nasasagi siya ng ibang string. Pero kapag slice motion siya, tak 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 tak, bibilis. Okay. So, ayan. So magagawa mo yung tremolo picking pala. Picking. Ayan, nang mabilis. Ayan, yung pag tremolo picking. So, dapat pag nag-alternate picking tayo, actually, dalawa yung pwede nating i-consider dyan na saan ba nang gagaling yung movement. Actually, may mga ilan na dito sa wrist. Meron din dito sa thumb. Ako kasi pag medyo mabilis yung note, yung tinutugtog ko na single note, dito ako nagbabase sa thumb o yung movement ng dalawang finger na to. Ayan po. May 2 oras na ba? Wala pa. Okay, sige. May oras pa tayo. Sige po. So, next po tayo. Medyo bibilisan ko na lang. So, next is hammer on. Ayan. Hammer on. Pag hammer on naman mga kapatid, ginagawa mong martilyo yung kamay mo. Rinig po ba? Ayan. Ayan. Then, yung hammer on, syempre hindi mabawala yung pull off. Pag hindi pull off pull off. Ayan, pull off. Ayan. Pag pull off, mga kapatid, ay ibaba mo lang, kunwari hinammer mo siya, no? Ibaba mo to. Ayan. So, para magtunog. May estudyante ako nun, ang ginagawa niya ganito. Tutunog naman, pero hindi siya ganun ka-articulate. Parang ibaba mo kasi ito. Ayan. Hilain mo yung string. So, para magawa mo yung parang yung sound niya ay parang pinipik. Next naman is yung tinatawag na legato. Ang legato naman, sa pagkakaalala ko sa lesson ko kay Pastor Jeron, yung legato is connected, parang kabit-kabit. Hindi siya napuputol. Yan. So, tingnan natin. So, sige, sa clean channel na lang. So, ang legato, combination na siya ng hammer on tsaka pull off. So,
Yan. So kahit hindi ka na mag-pick, magagawa mo yon. Hammer on, pull off. Yan. Mga ganun. Legato. So next, ayan, ano yung next na technique natin dito? Slide. Simple lang naman yung slide. Okay. I-slide mo lang yung note. Ayan. From note to one another. Parang slide. Literal na slide siya talaga. Ayan. Next is bending. Ayan. So marami tayong, ayan, literal, bending talaga. So marami tayong, dyan napapangiwi yung mga gitarista minsan. Pag, sample, hindi, wag na. Okay na, ayan, medyo isa siya sa mga pinaka-expressive na technique. Okay? So, sa bending, may dalawa eh. Actually, tatlo. Meron tayong tinatawag na half step bending, meron ding whole step bending. Okay, meron din yung ito pinakamahirap, yung microtonal bend. Okay? Yung kunwari, ang tandaan lang natin sa bending mga kapatid ay dapat pag nagbe-bend, hindi lang basta bend, pero nasa tono. Okay? For example, itong note na to. Half step, so yung next na note niya. Yan. So kapag binend mo siya ng half step, dapat ganun din yung pitch. Okay? Yan. Nasa tono. Hindi lang basta nag-bend ka. Hindi lang basta ganun. Dapat nasa tono din. Okay? Next is whole step. Pag whole step naman, syempre, ayan, kunwari yan yung note. Ayan. Targetin mo siya yung, ayan, half step, yung whole step niya. Lagpas ka ng isang note, dapat ito yung pitch. Pitch niya. Kunwari, ito yung note mo. From that note, lipat ka dito. So, tandaan natin, pag nagbe-bend tayo, hindi isang daliri lang. Tulungan mo. Ako, ang ginagawa ko, ginagrab ko yung neck, tapos tatlong daliri, and then, pinupush ko yung daliri ko sa ilalim ng string. Okay? Hindi yung pag ganon. Hindi yung, ayan. Kasi kapag, ayan, maa-aksidente yung kamay mo, baka sumabit yung string dito. In Ilocano, ipasirok. Ipailalim mo yung kamay mo dun sa string. Ayan. Yan po. Yun yung whole bend. Yung microtonal naman, parang yung bend kasi na yun, ako rin, hindi ko ma-demonstrate. Yung bend kasi na yun, parang hindi siya nag-i-exist dun sa note sa keyboard. Parang in between siya. Kasi masyadong mababa or masyadong mataas ng cents lang. Sentimo lang yung binaba niya or tinaas niya. Yun yung microtonal bend. Yan po yun. So, next is, ano po yung next po natin? Top harmonic. Sige. Ang top harmonic naman, paano ko ba i-explain to? May iba siyang ganitong tunog. Ayan. Yung ganun. Parang bell yung sound niya. Something like that. Ayan. Ayan. So, para makuha mo yun mga kapatid, meron din yung tinatap talaga, literally. So, dun sa scale, ang may malakas na harmonic is kapag sa scale degree, kunwari C yung note ko, no? Pwede mong pindutin yung F, G, and then yung octave nung note na pinipindot mo. Kunwari C. So, sa pag-top harmonic, mga kapatid, yung, ewan ko kung, ayan, top. Ayan. Siguro pag naka-distortion ako, ano siya.
mas halata. Ayan. Mas halatado kapag nasa octave siya. Mas ano siya, mas gagana siya kapag yung sa mga ganong part. Okay, kapag yung tinatawag naman na pinch harmonic, yung sa Tagalog, we call it pahiyaw. Okay, so importante dyan yung, mga kapatid, yung anong tawag dito, yung setup sa gitara mo din. So yung tone knob natin dito, anong tawag dito, all the way, parang nakabuhos lahat. Okay. Tapos yung pick up selector natin dapat nasa bridge position. Okay? Ganun yung setup niya. And then, para mas maano yung pahiyaw natin, nung tinuturo ito sa akin, ang sabi nung nagturo, hanapin mo muna, kasi parang yung harmonics, parang nag-i-extend ka ng fretboard. Ayan, hahanapin mo yung ano niya. So, since yung gitara hanggang dito, extend mo siya. Hahanapin mo yung harmonic niya. So, tandaan mo lang kung saang spot. So, ang ginagawa ko, tinatap ko muna kung nasaan. Ginaganon ko. Like touch na. Then, kung saang yung position na yon, dun sa pinch harmonic kasi, yung pick natin dapat hindi naka-expose masyado, yung konti lang yung pick. And then, dapat magsasabay yung flesh tsaka yung pick. Okay? So, tandaan mo yung position na yun. Again, dapat naka-bridge pick up sa baba. Ayan, salatado. Pero wag mong gagawin yun pag solemn yung kanta. Wag mong gagawin yun. Di forever na. Kunwari, hindi ko kabisado yun. Kunwari yung how great is our God. How great. Hindi siya, hindi lahat ng technique ay gagawin mo na sa, depende din sa application niya kasi. Tapos kung anong genre. Kunwari pag rock, doon mo banatan ng ganong technique. Okay? So, discipline, guys. Okay? So, pag di ko matapos, siguro, pag in-invite ako ulit ni Pastor, doon ko na aanahin. Ayan. So, ayan. Practicing songs, okay. Ito sa mga worship team, mga kapatid. 'Di ba, sabi nga natin, dapat nirerespeto natin yung mga teammates natin or yung mga member ng music team. Ngayon, to respect them, isa sa mga yung mga bagay na dapat nating gawin ay bago ka pumunta ng rehearsal ay dapat prepared ka. Okay? Alam mo yung mga parts mo. Yan. Kasi ang pagrespeto yun sa oras ng iba. At huwag kang malilate. Okay? Wag kang malilate. Dapat. So, sa pagpapractice ng song, ganito po yung ginagawa ko. Hindi ko muna hawak yung gitara. Tinatabi ko muna. So, ang unang ginagawa ko, mga kapatid, ay active listening. So, what do I mean by, ano yung ibig kong sabihin sa active listening? So, sa active listening, mga kapatid, when it comes sa gitara, sa active listening, naaano ko na siya eh. Ang una kong ginagawa, mga kapatid, pinapamiliarize ko yung structure ng song o yung sequence niya. Sinusulat ko doon, ilang beses ba siya nag-intro? Ilang beses siya nag-verse? Okay? Yung mga cues, transition. Minsan, ang ginagawa ko, binibilangan ko yon. Ang ginagawa ko sa bahay, uupuan ko muna siya, isusulat yung mga, yung structure ng song. Okay? And then, pag na-memorize ko na yung sequence niya, tapos cues.
Okay? And then transition niya. Ang sunod na ginagawa ko, diyan na ako nagsisepra. Okay? So una, alamin mo muna yung roadmap nung kanta, yung structure niya. And then knowing the key of the song. Okay, diyan ka na magsisepra. And then writing the chord progression. And then dun mo na siya ipapractice. Tandaan natin mga kapatid na ang pagpapractice, personal po yan. Hindi yan ginagawa pag nasa church ka na. Halatado mong hindi nagsepra yung isang member nyo kapag yan naka-earphone. Isa yan sa mga sign. Ayan. Naka-earphone na pumupunta sa church. Ayan. Isa yung mga sign. Tapos nagsa-cellphone, tinitignan yung expect mo na hindi yan nag-prepare. Okay? Isa yan sa mga sign. Sign lang naman. Okay? Isa yan sa mga sign. Okay? So, mga kapatid, yan yung pinagkaiba ng practice sa rehearsal. Practice more on personal. Okay? And then sa pag-personal mga kapatid, okay? Yan, personal. Diyan mo inaaral yung parts mo, inaaral yung structure ng song. Yan. So kapag sa naman, sa pag-rehearsal na, diyan na kayo nag-a-adjust ng bandmates mo. Okay? Minsan nag-a-add kayo ng yung kung pinapalitan nyo yung structure ng song, adjustment. Minsan may part na hindi makuha nung drummer or bass or kung sino mang instrumentalist, adjust. Okay? Pag ang rehearsal is more on adjustment or pag may idadagdag pa kayo. Kunwari, masyadong mataas yung key, diyan kayo magtra-transpose. Okay? So, yun po yung pinagkaiba ng practice sa rehearsal. Practice, more on personal, between you and your instrument. Rehearsal, ayan, sa mga bandmates mo na. So, para marespeto mo yung mga bandmates mo, please, maging prepared ka. Okay? Ayan, it's a must. Talaga mga kapatid. So, next pa tayo, doon. So, yun. Ayan, sabi ko nga, yun po yung dapat nating alamin to play good. Punta naman tayo mga kapatid sa para magtunog, ayan, dialing yung sound. Sa akin, bilang isang musician, wala yung tinatawag na perfect tone. Depende sa, it's a matter of preference. Talaga. So, sabi ko dito sa aking slide, yung fingers natin, nandyan yung tone. Okay? Kahit parehas kayong, kunwari, ako, okay, pag yung gitara ko o yung gear na gamit ko ngayon, pinatugtog ko yung ibang gitarista. Kahit same song, same licks yung ginagawa namin, madidistinguish mo kung sino yung player na yon. Sa church, alam ko kung sino nagda-drums eh. Yung church po kasi namin, tapat lang ng bahay po namin mga kapatid. Kaya pag may pumapalo dun sa church, kilala ko kung sino yon. 90% of the time. Kilala ko kung sinong pumapalo. Kilala ko kung sinong tumutugtog ng gitara. Kasi kahit same song, nasa DNA kasi natin. Okay? Itong masyadong malambot yung pagkaano niya. Ganun. Fingers, the tone is in the fingers, sabi nga po nila. Or on. Ano bang tamang pronoun doon? Ay, preposition doon ba sa in or on? Or parehas lang na tama. Ayan. So, ayan. So, nakaka-apekto yung iba-ibang player kahit, ayan, iba yung kahit same song, same arrangement, iba. Yung pag-iba yung parang nasa DNA po natin, parang fingerprint po yung mga kapatid. So, guitar, ayan, pag-usapan natin yan mamaya. So, nakaka-apekto yung uri ng gitara na ginagamit mo din. So, materials, type of pickups na ginagamit, and then setup ng gitara. And then gears, amplifiers, cabinet. Sige, punta tayo dun sa gitara. Sa guitar itself. Ano ba yung... Dun po muna. Ayan. So, karamihan ng mga gitarista ngayon, mayroong sakit na tinatawag na gas.
or gear acquisition syndrome. Sino yung guilty po dyan? Ayan. So, dapat mga kapatid, bago ka, ang mas i-improve mo, hindi, dapat secondary lang yung gear. Mas i-improve natin yung pagpapractice natin, yung musicianship natin. Siguro nasa pangalawa lang yung mga gear. So, wag kang bili ng bili. Kasi magtutunog, beginner ka pa rin kung hindi ka talaga nagpa-practice. Ang mga gear, mga kapatid, ay pang-pa-enhance lang yun ng tunog. Para kapag maganda, mas lalo pang gaganda. So, yun po. Huwag kayong bili ng bili. Mag-ipong kayo. Ayan. So, lalo ngayon sa panahon ngayon, napakaswerte natin or napakapalad natin. Kasi yung para maka-acquire ka ng isang gear noon, mga kapatid, gagastos ka ng ilang libo ngayon, may mga budget na. Tank G, Black Box, yan. Dami na. The list goes on, mga kapatid. Okay. So, nakaka-apekto din yung, ayan. Sa pagpili ng gitara, mga kapatid, depende yan sa influence mo. Influence or depende yan sa gusto mong genre, tunog. Ayan. So, may mga gitara dito. Ayan, may mga Les Paul type or LP. SG, ES 45 sabi dito. Pero, ayan, hollow body. Ayan. Meron din yung tinatawag na Super Strat. Ayan po, yung RG. Ibanez po ata. Stratocaster din. Telecaster. Ayan, next po. Ayan. So, ayan. Yung mga shape din ng gitara po natin, may effect din yan sa tunog. Grand concert, ayan, sa acoustic guitar. O kung gaano kanipis yung body ng gitara. Ayan po. So, next. Okay. Sa materials naman sa guitar, mga kapatid, meron yung tinatawag na wood. Yung, syempre, karamihan ng gitara gawa sa wood. Pero may, subtle lang naman yung effect nito. Pero, yan, at least may effect siya. Okay, pag mahogany yung material or rosewood daw ng gitara mo, warmer yung sound. Anong ibig sabihin ng warmer? Parang ma-bass, parang ganon. Something like that. Pag maple naman, ang maple kasi matigas. So, mas, lalo yung gitara ko ngayon, made up of maple wood yung kanyang neck. So, medyo bright yung sound niya. Ayan. Ganun po yan. So, next one is guitar pickups. So, mayroong tatlo akong sample dito ng guitar pickups. Yung una dyan is yung single coil. So, makikita po natin yan sa mga Strat guitar, Stratocaster or yung S-shape na gitara. Ayan, yung P90 naman, madalas makita natin yun sa, actually medyo rare ito sa Pilipinas, yung ganyang pickup. 2-bar magnet, less humming with distortion, neutral tone. Ayan. So, madalas yung mga P90, yung mga gitarang ang brand ay Gibson, Epiphone, yan po yung ginagamit nila. Or meron ding Gretsch. Ayan. Humbucker, 1-bar magnets, no humming with distortion. Humming tone. Okay, bibigyan ko sa mga hindi pa po nakakaalam or ano ba yung magiging effect niyan sa gitara ko? Or ano yung pipiliin ko kapag ang genre ko ay ganito. Kunwari, pag ikaw ay mahilig sa funk, ay, hindi to rule mga kapatid. Parang sinasabi ko lang kung ano yung babagayan ng mga pick-up na to. So, kapag ang tugtugan mo ay less distortion, more on rhythm style or funk, R&B, maganda yung single coil. Kasi ang single coil, kapag nilapatan mo siya ng high gain, okay? O yung mas matapang na distortion, nag-humming yan. Ang tawag doon, kung hindi ako nagkakamali, 60 cycle hum. Normal yan. Walang sira yung gitara mo or yung effect mo pag yan. That's normal. So, ang ginagawa ng ilan na ka-single coil, nagpapa-shielding sila. Okay? So, next one is P90. Yan. 2-bar magnets, less humming. Okay, yung ganong tunog. Okay, pero pag hinawakan mo naman yung string ng gitara mo, nawawala. Normal po yun. Walang aberya yung gitara po ninyo. Humbucker. Pag ang ginagamit ang humbucker, madalas, kapag ang genre po natin ay more on rock. Kasi, ang humbucker na pick-up, mga kapatid, ay
kaya niyang magdala ng kapag ang timplahan mo sa gitara ay yung mabibigat, yung rock, metal, kaya niyang dalhin. Less wala siyang hum or less humming lang po siya. Then warmer yung tone. Okay. Last 10 minutes pa tayo. Ayan. Gears. So, sige, papyawan na lang natin yan. Amplifiers. So, sa amplifiers, meron po tayong dalawang amplifier na uri, tube amps and solid state. Ang pinagkaiba lang po nila ay yung tube amp, gumagamit po siya ng, ayan, tube or tinatawag na vacuum tubes. Yung parang bumbilya na umiilaw. So, ang advantage yan kapag tube amp yung gamit mo, mas raw yung sound. Mas natural yung mga harmonics nung gitara mo. And then, yung solid state amp naman, ayan, gumagamit siya ng electronics to provide amplification. So, wala po siyang yung parang umiilaw na tubo o yung tinatawag na vacuum amp. Okay, so yun po, cabinet and speakers. So, nakaka-apekto din po yan. Actually, bukod sa speaker, pag ang gamit mo ay, pag minamic mo yung amplifier mo, meron ding effect yung tunog mo kung saan mo nilalagay yung position ng yung mic pag nagmamic ka sa amp mo. Ayan. And then, medyo binibilisan ko na lang mga kapatid para makapag Q&A pa tayo. Yan, guitar pedals. Okay. Kapag ikaw ay analog user sa pedal, napaka-importante po ng pedal order. So, ayan. So, makikita po natin. So, sa gitara, ito po yung arrangement niya. Hindi naman siya rule. Pero ito yung parang ginagawa ng karamihan para mas decent yung tunog nila. Kasi kapag inuna mo yung may epekto siya kasi. Later i-discuss pa natin. So sa pedal order, una dapat dyan yung tuner. First to get a clean signal. And then dynamic pedals like compressor, EQ, filters, and ayan, shape the raw signals. Hindi na natin i-discuss yan ng mabuti. Okay, gain-based pedals. Ang gain-based pedals mga kapatid ay ayan, yung tinatawag na overdrive, yung mga dirt pedals. Overdrive, distortion, fuzz. Ayan. Modulation effect, yung tinatawag na chorus. Yan, ginagamit siya kapag sa solemn na part ng kanta. Ang chorus, ang effect po niyan mga kapatid ay parang dalawa kayong naggigitara. Ayan. And flanger, phaser. Ayan. I-search nyo na lang po kung ano yung mga tunog ng ayan. So, ayan. Time-based effects. So, dapat mahuhuli yung time-based effects para hindi magiging muddy yung tunog ng guitar tone po natin. So, ang pinakahuli sa chain natin ay dapat delay. Ayan. Yung mga time-based, delay, reverb. Ayan. To avoid muddying other effects. So, multi-effects. Alam na natin yan. Ayan, head rush, yung pangarap kong head rush na hindi ko nabili ngayon kasi nag-enroll ako sa Masteral. Ayan. So, Tank G, ayan, mga budget meal, ME80. Ayan. So, kung ang disadvantage, maganda ang analog when it comes sa tunog. Pero ang disadvantage yan mga kapatid, masyadong mahal. Okay? Ayan, multi-effects. Okay, may ituturo lang ako sa multi-effects. Pahapyaw lang. So napapansin natin ang multi-effects kapag nagsasaksak tayo sa mixer or sa amp. Bakit nagiging pangit tayong tunog? Okay, minsan kasi pag sinasaksak natin sa amp, lalo kapag naka-on yung gumagana yung equalizer niya, okay, nagkakaroon siya ng unnecessary coloration. So yung timpla mo sa bahay, pagdating mo sa church, wala na. Iba na yung tunog. So mag-a-adjust ka ulit. So, ang ginagawa, para hindi maiba yung tunog, kunwari, magbabattle of the band kayo. Tapos yung amp na nandun, ayaw mong magulo yung timpla mo sa multi-effects mo. Sasaksak ka sa send ng amp. Then, sa out ng effects mo. In that case, ang ano na lang ng amp na yon, yung solid state amp na yun, or kung ano mang klaseng amp, ay parang magiging speaker na lang siya. Tapos yung multi-effects mo will act as a preamp. Okay? Diyan magko-control yung mga diyan ka na magko-control sa EQ mo. Ayun. Para hindi, to avoid unnecessary coloration. Okay? Ilang minutes pa po? 6. Okay. Sige. Bilisan na lang po natin.
kapatid. So, kaya ko hinuli ito kasi madali lang naman yung topic natin. So, the threefold role of a guitar player. So, meron tayong tatlo. Play assigned parts, and then contribute layers and textures, and then follow dynamics. Sige, bilisan na po natin. So, guitar players, being in the band. So, shares responsibility. Each instrument plays a specific role that support the whole sound. Creativity is collaborative and must align with the group's vision. So, ang advice ko mga kapatid, dapat talaga sa music team po natin, meron tayong tinatawag na music director. Kasi, pag without the music director mga kapatid, gagawin ko to, gagawin niya yan, wala, magiging magulo. So, ang trabaho ng music director is, iaano niya yung part. Mas aayusin nila yung part ng every instrument para hindi siya magtutunog, magulo. Okay? So, create collaborative. Ang music director naman, hindi naman siya palagi yung nasusunod. Okay? Ano din, minsan, band meeting din yan. Depende sa ano po natin. Dapat before rehearsal, ano ba yung gagawin natin dito? May mababago ba? May meeting din po kayo dapat. Must actively listen and adjust to other musicians at all times. Okay? Dito na tayo. Easy to sing. Being disciplined about your parts. Ayan. Easy to sing. Dapat yung, pag nagka-come up tayo ng guitar parts natin, easy to sing and then easy to play. Okay. Ano po ba yung approach, Brother Sunny, kapag easy to sing? Ibig sabihin nun, hindi catchy yung yung part ng gitara mo. Hindi siya ganun ka-complicated. Okay? Mas natatandaan ng mga listener. Okay. Alam niyo yung sa guitar community po kasi, nagiging meme yung intro ng Magbalik. Bakit nagiging meme siya? Kasi overuse na riff. Bakit siya overuse? Very catchy kasi yung riff na yon. Mas madaling matatandaan. Okay. Para mag-come up tayo ng easy to sing at catchy na guitar parts, ito po yung ipapayo ko sa inyo mga kapatid. Sige, focus po tayo ulit dito sa guitar. Okay. Okay. Ang music kasi na play natin sa church ay naka-design para for maximum ano nang tawag dito? Participation. So dapat nakaka-catch up ng bawat audience. Okay? So sa gitara naman, para easy to sing yung gitara mo, ang ginagawa kong approach mga kapatid ay bumubuo ako ng theme. Ano yung tinatawag na theme? Ang theme mga kapatid ay parang repetitive licks or riff siya. Ayan, para madaling matandaan. For example, example natin yung solo ng Sapat na Higit Pa. 'Di ba yung solo niya is, sabihin niyo po kung hindi niyo naririnig. Masyadong malakas. Okay. Kung napapansin niyo yung riff na yon, may nauulit siya, repetitive. Tapos dun sa pangatlong ulit, medyo binali niya na ng konti. Ayan. So dapat ang gawin natin pag nagka-come up tayo ng guitar parts, easy to sing. Tapos madaling parang singable. Yan. Parang sa melody pa lang nakakanta siya. Okay, so nung tinugtog namin yung Worthy of It All ata yun yung title niya. Yan. So ang chorus nun is D.
may guitar player na gumagawa nung strumming pattern na yun. So bilang lead guitar player, ano ba yung gagawin kong part? So ang ginagawa ko mga kapatid ay kumukuha ako ng fragments dun sa song. Minsan yung melody ay base dun yung guitar parts o yung tunog niya may fragment or parang kinuha doon sa melody ng kanta. Okay? Yan, that's one. Pangalawa, yung chord tones. Okay? Dapat alamin mo yung chord tones or yung mga nota na pasok doon sa chord. Okay? Minsan, yung siniselect dapat nating mga notes when it comes in, sa parts natin, dapat nire-reflect niya yung chord. So, ang iniisip ko doon, pag nagka-come up ako ng part, ano yung chord? Yung triad. Okay. Pag ako yung nag-compose nito, ano yung mas exciting na chord pa na pwede kong i-ano dito? I'm going to think chord extensions. Ganun din, technique. So, ang ginawa ko doon, sa part na yon, since may gumagawa na yung rhythm part, nag-come up ako ng repetitive. At actually, repeat. Ulit-ulit na melody. So, ang ginagawa ko doon, sa overdrive tayo. Ulit-ulit lang na ganun. Pero, it's effective. Okay? Hindi siya destructive. Pero, nagbe-blend siya doon sa song. Ang sakit kasi ng mga gitarista kung minsan, very ini-impose nila na magaling sila. Parang ganon. Parang doon sa isang part ng kanta, binubuhos lahat ng alam na lyrics. Pero yung kanta, kay buti-buti mo Panginoon. ganun yung yung kanta. Hindi siya wag mong i-impose na parang super imposing na parang pinapakita mo na magaling ka. So dapat sa context ng pagpi-play ng song or kapag nasa banda ka, dapat serve the song. Okay, ano ba yung kailangan ng kanta? Kailangan niya ba ng minsan sa worship when it comes in playing worship songs, dapat talaga kailangan ng discipline. Okay? Discipline. Kasi yung mga pro, mga kapatid, ito yung napansin ko sa pro, hindi nila ini-impose na magaling sila. Okay? Marunong silang bumagay. Okay? Marunong. Hindi nila, kung papanoorin nyo yung video ni yung banda ni Don Moen, ang gagaling nilang musician. Pero, alam nilang mag-hold back. Alam nilang magtimpi. Alam nilang magtimpi. So, dapat, kung na-reach mo na yung level na sobrang husay mo na, or mahusay ka na, di ka na beginner, advanced player ka na, dapat ka nun, discipline. Okay? So, next, last two na po tayo, mga kapatid. Okay. At ako'y gutom na rin. Okay, so next slide. Ano ba yung next na role po natin? Binibilisan ko na, mga kapatid. Okay, next is, intentional about dynamics. Ang dynamics kasi, mga kapatid, when it comes sa music, dyan yung softness or loudness nung music po natin. Being intentional about dynamics in worship music is crucial because dynamics, how loud or soft, intense or gentle the music is played, directly shapes the emotional and spiritual impact of the song. Okay, punta tayo dito sa instrument natin or sa mga buhay gitarista. Alam nyo, intentional about dynamics. Minsan kasi may mga gitaristang papansin doon sa banda. Pansinin niyo, minsan may maraming gitarista na sobrang yung gitara na lang yung naririnig, mas maingay pa sa drums or singer. Okay? Hindi po dapat ganon. Kasi ang narinig ko kay Sir Migs Reñeses, guitarist, isa siyang session guitar player, tsaka gitarista ng Malayang Pilipino. Okay? Sometimes as doon sa ang nagbubuhat pag sa banda talaga, yung bass player, when it comes sa instrument, bass player, drummer. Pag solid yung rhythm section, dadalhin na niya yung banda.
Ang keyboard naman for atmosphere, ayan. Ang gitara mga kapatid, sabi ko nga nung nag-workshop kami, parang toppings lang yan. Para kang kunwari kung kumakain ka ng, kunwari siomay, parang ikaw lang yung bawang doon. Hindi mo dapat sinasapawan yung main ingredient or yung main dish, pangpasarap ka lang. Okay? So, dapat alam mo magtimpi. Okay? So, hindi lahat ng rest dun sa song, ilalagyan mo ng mga linya. Okay? Yan, discipline, mga kapatid. Yan, dynamics. So, next pa tayo. Last na po ito. Last na po yan. Ayan, last na po pala yan. So, yun po. That's all, brethren. And sana may natutunan po kayo, kapatid. Thank you so much. Saktong magpa-5. 2 hours pala. Alright, thank you very much, Sir Sunny, for the very insightful learning for tonight. Kung may mga katanungan po kayo, ay pwede nyo na pong i-type or pwede po kayong mag-unmute. Binibigyan po kayo ng time to ask bago natin sarahan ang ating gawain. Thank you, Sir Sunny. Meron po ba kayong mga katanungan, mga kapatid? Problema sa buhay. Problema sa buhay. Wala naman. Kung wala kayong tanong, pwedeng pa heart react. Thank you so much. Yun. So, even after our session, kung may mga katanungan kayo after ng session na ito, pwede nyo siyang i-PM. Yan na mismo yung pangalan niya sa Facebook. Sunny Boy Dakanay. Yung kambal niya, Sunny Girl. Hindi, joke lang po. Sa FB po, Sunny Dakanay lang. Walang boy sa Kasi Facebook. redundant na daw pag may yun yung nakaregister na pangalan. Sunny Dakanay. Sunny Dakanay. Oo, kasi sun na nga. Sun is boy. Okay. Sige, kung wala kayong mga katanungan, dito natin tatapusin ang ating session. Sige, pa-open po ng ating mga camera at tayo ay mag-picture. Ayun, may tanong yata. Ay, wala. Heart react. Ito, pa-open ng camera. Yan. Yun, no? Alright, ready. 1, 2, 3, and... Ay, mali na pindot ko. Sorry. Isa pa. 1, 2, 3. Hindi ata nagpa-function. Mali yung napindot ko Wait lang mo. Meron bang Ay, meron. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay, isa pa po dito sa Facebook. Ay, sa iPad. Okay, Ready. Jump shot. Jump shot. 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Sige po, ating sarhan ang ating session sa pananalangin. Isama din natin sa panalangin si Pastor Eric. Siya po ay nasa Baguio ngayon. Operation ng kanyang mother. For amputation yung paan ng mother ni Pastor Eric dahil sa diabetes. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kayo ang nagbigay sa amin ng pagkakataon upang matuto at madagdagan ang aming kaalaman na aming madadala sa aming mga churches. Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng bawat isa ng pagkakataon upang linangin pa ang mga talento na pinahiram niyo po sa amin at ma-maximize namin ang aming pagkakagamit sa inyo, Panginoon. Lord, sa lahat mo ng aming natutunan, nawa ay maibahagi rin namin sa iba at magamit namin, ma-maximize namin, Panginoon. Lord, ito po ay para sa iyong kaluwalhatian lamang at hindi po para sa aming pansariling kapakanan or pansariling motibo, Panginoon. Amin din pong nilalapit sa inyong mapagpalang kamay ang sitwasyon ni Pastor Eric at ng kanyang nanay. Kayo po ang magbigay ng fast recovery sa kanyang nanay, Panginoon. Gamitin mo po ang mga gamot upang mabisa at mabilis na makarecover si nanay.
Provide mo ang kanilang pangangailangan, ang kalusugan din ni Pastor Eric na mag-isa po niyang nagbabantay doon. Kayo po ang magbigay ng comfort sa kanya. Mahirap po ang kanilang sitwasyon pero dahil po sa tulong ninyo ay mapagtatagumpayan po namin ito. Patuloy pong pagpalain ng lahat ng mga estudyante, mga nakisit-in sa amin pong lesson tonight. Pagpalain niyo po ang buong MBS, Panginoon, at maging ang mga churches po namin, maging ang mga kasama namin sa music team, pagpalain niyo po lahat. Lord, binabalik po namin ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much and see you next time. God bless you po. God bless you po. Salamat